Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pasadahan natin itong mga nangyari sa Game 3 ng dalawang teams, ng apat na teams, dalawang sets, ano? Balikan lang natin itong apat na teams na naglaro sa semifinals, ano? Game 3. Okay? At ito palang Rain or Shine TNT ay naging tambakan ng laro, no? 107-86, panalo po ang Ross po dyan. Bagamat nanalo ang Ross, lamang pa rin ang TNT 5G sa serye, 2 games to 1. Pero ang nangyari kagabi, no, sa laro ay nanguna sa iba't ibang departments at naging source ito, no, pinanggalingan ng points ng Rain or Shine, kaya sila nanalo. Itong mga babanggitin kong mga statistics, ano, nanguna sila sa offensive rebounds, okay, 16-11. Second chance points as a result of the offensive rebounds, nakakuha sila ng 10 puntos doon sa 16 offensive rebounds sila versus sa 6 lang ng TNT 5G. Okay? Susunod na stat na pwede nating tignan ay yung turnovers nila. Mas konti ang Rain or Shine kaysa sa TNT. 7-15. Would you believe that? 15 turnovers for TNT. Kaya sila, bukod sa opensa maganda, na depensahan ng maigi, no, ng Rain or Shine, ano, they were able to force the turnovers, no, dito sa TNT. Okay? Now, do sa 7 or no, sa 15 turnover points, napaka-efficient ng kanilang pag-convert ng kanilang turnovers, no? Turnovers ng TNT, ang Ross. They were able to convert 21 points out of the 15 turnovers ng TNT. Napakataas nito, 21 points for Rain or Shine as only to 7. 1:1 lang yung nangyari dun sa turnover points ng TNT. Kasi 7 lang din ang na-i-commit ng Rain or Shine, 7 points lang. So parang isa sa isa. No? Samantalang itong Rain or Shine, nag-uumapaw, 21 points. Okay? Sa steals, nanguna pa rin ang Rain or Shine, 7-4. As a result, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kapag ka gumana yung fast break plays, no? Yung brand, yung tatak ng game ng Rain or Shine na takbuhan, okay? Fast break. Okay? Malamang mananalo sila. Okay? So nabanggitan natin yung sources of points, offensive rebounds, turnover points, okay, yung steals nila, yung depensa nila. Kaya naman ang fast break points sila 6-2. So lamang pa rin ang Rain or Shine dyan. Kaya naman sila ang nanalo. Best player natin dyan si Anton Asistio. Ayan. Isa sa mga nag-comment yata, si commenters natin, ano. Inaasahan niya itong si Anton Asistio na puputok din ng laro. Ayan na nga. Okay, nagkatotoo na. Kaya congratulations. Alright, 24 points, 7 out of 9 from the field. At si Asistio may 6 na assist. Yan. Talaga namang karapat-dapat yung kanyang apelido doon sa performance niya. 6 assists. Okay? And isa pang notable dito, nag-improve sila sa free throw area. Nung nakaraan, nung game 2, palpak. No? Nung una pa lang, second quarter, sabi ko na doon sa annotations ko, medyo hindi maganda ang free throw shooting nito. Madalas silang nafa-foul pero hindi na lang nako-convert into points yung foul ng kalaban, na madalas na penalty ang TNT nun. Kaya medyo kinapos din sila. Siningil sila sa bandang dulo. Ngayon, in-improve nila yung free throw percentage sila. 88-89% pwede na as a team, no? Kaya nanalo sila. And isa pa, no? Talking about rebounds,
TNT was totally out-rebounded. Specifically dito sa tatlong big man ng TNT. Si Kelly Williams, si Poy Eram at saka si Brandon Ganuelas-Roser. Dati, no, nung game 2, Kelly Williams with 12 rebounds, Poy Eram with 3 rebounds, BGR with 10 rebounds, total of 25. Pero kagabi, well, kasama na rin dito yung hindi na sila pinapasok ni Coach Chot Reyes, pero statistics say that they were only able to pluck 2 rebounds for Kelly Williams, Poy Eram with 4, BGR with 3. Only 9 rebounds dun sa tatlo. So, totally out-rebounded itong TNT. No? Okay, kasi may napapabalita pa, issue yung insubordination daw, kaya nakikita nyo sa court side, very animated itong si Coach Chot Reyes. Lagi nagagalit. Bukod doon sa referees, pinakikita rin niya nagagalit siya dun sa mga players siya, pinagagalitan niya. Nakikita yun, Okay, isang issue raw is insubordination, di raw sumusunod. Okay, kailangan nilang i-address yung mga problemang ganyan dahil makaka-apekto yan sa laro ng TNT. Still, Calvin Oftana was there pero walang support, okay, sa locals or sa ibang players, Ayan na, yung mga statistics na yun, yung nanaig yung fast break play ng Rain or Shine. Okay, dito naman sa Barangay Ginebra, San Miguel Beer, 100-90. Maganda yung unang sigwada first quarter, second quarter, maganda pa laro, No? Nung bandang late third quarter tsaka fourth quarter, doon na lang umalago ang Ginebra, Okay, tingnan natin itong mga stats. Okay? 3-point shoot, 3-point percentage. Ang una rito ang Barangay Ginebra. Tingnan nyo naman, nung first quarter pa lang, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, RJ Abarrientos, okay? 3 ng 3. Kaya nakakontribute yung 3-point shooting sa panalo nila. 37% as compared sa San Miguel. 10.7%. What? Masyado mababa ito. 10.7%. Okay? Isa pa, sa assist. 26-16. Barangay Ginebra ang panalo dyan. Kaya naman, yung assist mahirap habulin at nakakapag-set up yung Ginebra ng plays, specifically fast break plays, fast break points na convert sila, is because ang ganda nung pasahan nila. Okay, tingnan nyo na produce na points, fast break points, bukod dun sa, syempre dun sa deliberate plays, may assist din kasi dun pero karamihan ng points nila, assist ay galing sa fast break points. Okay, or nag-produce yung assist nila ng fast break points. 15-8 lamang ang Ginebra dyan, 15-8. Okay? And isa pa na nakapag-produce ng fast break points ay itong defensive rebounds na nakuha ng Barangay Ginebra. San Miguel was out-rebounded defensively. Defensive rebounds, 32-24. Akalain mo, pagka kontrolado mo yung defensive rebound, meron kang malaki ang chance na tumakbo kayo at iwan itong San Miguel Beermen. Okay, kaya nga na sila nakapag-produce ng fast break points 15-8. Okay? So, ano mga problema ng San Miguel na kailangan nilang tugunan? Okay? Etong si JMF, palagay ko medyo iniinda pa niya yung kanyang injury. Only 12 points, 4 out of 6 from the field. Limited touches pa rin, Hindi siya masyado makagalaw ng maayos. Although, siguro 60-40 yung kanyang recovery ngayon, 60%. Okay? So, pero limited pa rin, Ang movement niya, ang touches niya, only 6 times. Okay? 6 attempts lang, Tapos 12 points lang.
Okay? CJ Perez, ito medyo let down to, no? Only 11 points. From the field, 13 attempts, 5 lang ang naipasok niya. Very evident ito sa mga tira niya sa labas, no? Sa laksak niya sa loob. Well defended itong si CJ Perez. Pagka na-anticipate na ng Hinebra na sasalaksak sa loob itong si CJ Perez, sasaraduhan na nila parang elevator. Okay? So, hindi na nila papapasukin sa loob, ano? So, 5 out of 13, that's only 38% field goal percentage, ano? Ang daming mintis. Okay? So, total of 11 points. Eto rin si Lassiter, Marshall Lassiter, maganda ang laro niya, 16 points nung game 2. Kaya lang inconsistent siya. Taas-baba, taas-baba. O minsan baba-baba, taas-baba. Hindi siya constant, ano? Only 5 points. And he was only 1 out of 5 from the 3-point area, 20% lang. Okay? Sa field goal, total field goal percentage niya, 2 out of 8. So ano to? 1/4, 25%. Okay? So yan ang mga naging problema ng San Miguel, ano? Sa offense, although Don Trollano, maganda ang nilaro, pero hindi kaya ni Don Trollano mag-isa. Jericho Cruz, okay din ang laro, pero pagka hindi maganda ang laro, ang barometer kasi ng panalo, most of the time, ng SMB ay ang malaking puntos na manggagaling kay CJ Perez at kay JMF 15, kay Junmar Fajardo. Nalimitahan si Perez. May injury iniinda si JMF. So, magiging problema nila ngayon yan. Ano? Paano nila susolusyonan niya? Titingnan natin ngayon yan. Sa kanilang susunod na laro. Game number 4. Okay, baliktad ulit ang ating schedule, ano? Sa kailan ba yan? Ano ba ngayon? So, Wednesday, July 2. Okay, July 2. Ginebra, tsaka San Miguel, first game, alas 5. Rain or Shine, TNT, 7:30, second game. Alright? Hanggang dito na lang po muna mga kababayan ang ating post-game reaction and analysis. Wag po kanyong mahihiya na mag-like at lalo na mag-comment. Lagay nyo dyan sa ilalim ng ating video. Okay? Babasahin po natin yan. Alright? Wala tayong problema dyan. Babasahin po natin yan. Mag-comment po kayo at i-like. And sa mga bagong pasok, sa mga bagong nanonood, huwag nyo rin po kalimutang mag-comment and mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Sa ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.